Wow, no? So, I would like to request everyone to please open your camera. Grabe, alam nyo, I'm so excited and honored kasi makakasama ko po ulit kayo, no? So, yung mga kasamahan natin dyan, all over the world. Nakikita ko si IMD Michelle Cacayorin, our soon-to-be Global Marketing Director. IMD Aurora Levin, yung mga elite leaders natin. Grabe, Miss May Javier, good morning! Oo, na-feel nyo ba yung kanta? Diba? Defying Gravity. Oh my goodness! Grabe. So ako, I am so excited kasi this time, iba yung iba yung energy, iba yung excitement na meron tayo ngayon. Kasi syempre, you know, who will be our speaker for today? Ayan, no? So again, pansinin nyo naman, padami na tayo ng padami. So before we start, I would like to request everyone, no, let me usher you with our prayers. So, pwede ko bang i-request na paki-open po ulit yung ating mga camera? Naku, alam nyo, hindi nyo pagsisisihan yung mga mapapakinggan nyo dyan. So, pwede bang paki-type yung excited ako sa comment box para makita ko kung talagang excited talaga kayo. Yan. Okay. Okay. So now, I request everyone to let's put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dear Lord, thank you for the gift of a new day of life. We offer this day to you, O Lord, especially this workshop that will be headed by no other than Global Marketing Director, Ma'am Angie Liwanag. May you continue to bless her with wisdom and may your words utter to her mouth as we go on our workshop today. Bless all the distributors all over the world that's here with us today. Give us an open heart and mind to let your message come within us. Lord, guide our thoughts, words, and actions and help us to be a source of kindness and encouragement to others. May everything we do today be done with love and for your glory. We ask this in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen! Yay! Grabe! Grabe, kitang-kita ko yung mukha nyo. Oh, lahat excited! So, syempre, hindi ko na to patatagalin. Oo, no? So, kahapon, just give you a very, very, very quick na nangyari sa amin kahapon. And I'm sure yung iba, I don't know if nakapanood sila, no? Punong-puno kami dito sa Pinas ng mga workshop, ng mga training. So, bigyan ko yun ng tip. Paano lumalaki ang organization natin? Yan. So, ako, nung nagsisimula, isa lang ang sinabi sa akin nung upline ko. Sabi niya sa akin, kalimutan ko na lahat. Huwag lang daw ako nga absent sa function. Oo. So, kaya niyo gawin yan? Oo, pakitype naman dyan. Yes, kaya ko to kasi mag-GMD ako. Oo. Yan, pasensya na. Sobrang excited lang talaga, no? So ngayon, uulitin ko, hindi ko na po patatagalin. Let me call in now our speaker for today. So sino po ba siya? Ang taong to is a former traditional business owner. She is a winner of the 2013 National Ambassador, runner-up for the highest income earner for the year 2014, 2016, 2017, and 2018. The 2021 Lifetime Achievement Awardee and the winner of the 2023 Loyalty and Dedication Award, no other than from the Philippines. Global Marketing Director, my upline and my mentor, GMD Angie Liwanag. Wow, good morning. Thank you so much, International Marketing Director, Rona De Castro. Guys, good morning everyone. Good morning Lifestyles Canada. Good morning Lifestyles US and UK. Ang dami natin dito. We are here, no, to learn. I am so excited to share with you something that has been my secret for the last more than 2 decades in Lifestyles. Grabe, na-excite ako ngayon. I am so excited. Actually, nahawa si Ma'am Rona. Nakalimutan niya na magpakilala. Siya po ay frontline ko na International Marketing Director dito sa Philippines. But she has an organization
globally, no? Meron din siya sa Australia, New Zealand, meron sa US, meron sa Toronto, sa Canada, and a lot more. Now, I'm going to talk about something that has been resounding on my heart for the last 2 decades. For those who don't know me yet, hindi ako nakapaganda ng slide kung ano ba yan. Teka, forgive me for this. Talaga po kasing kahapon ako rin ang speaker sa office, no, nag-mindset work, nag-basic skills workshop ako. So let me give you a background kasi alam ko marami po kayo dito ngayon. Let me share my screen. I've been in lifestyles for more than 20 years now. So ngayon, ito na yung mga nangyari sa akin. I seldom tell this to people because I know in lifestyles I'm not working for an award. Pero just for you to have a background, this is my background in lifestyles. Prior to lifestyles, I've been with the government, yung katumbas ng FBI dyan sa States, no? The National Bureau of Investigation and Manila City Hall. However, I did not find myself na magtatagal doon kasi yung boss namin, Colonel, mataas ang dreams ko bagong graduate ako noon sa college. Sabi ko, magiging kagaya ako ni Colonel. Pero nagulat ako, nagtutulak ako ng kotse niya. So sabi ko, pag tumagal ako doon, ano mangyayari? Magtutulak ako ng kotse ko. Sabi ko, wag na lang. Umalis ako doon. Maybe I lasted for 2 years or less, no, more or less. So I went to an employment with Unilever Philippines, no. I know there's Unilever Global. So ano ba naging trabaho ko doon? Sales agent ako. Nag-top ako among maybe 30 agents, no. Magaling ba ako? Hindi. I just wanted something na I always go on top. Why? Kasi God gave us a top mindset. So, mataas talaga yung dreams ko. Yun yung binigay ng Panginoon sa akin. And hindi ko rin na-attain yung dreams ko sa Unilever kasi yung boss ko na Vice President for Sales and Marketing, taga Ayala Alabang. Sabi ko, yes, dito na, dito na ako mamamatay sa Unilever kasi yumaman yung boss ko. Kaya lang, nalaman ko, 25-year loan yung Ayala Alabang house niya. Did you know that as young as I am when I was in my 20s, I was dreaming to have a dream house at ipagawa ito ng cash. Ganun ako ka-crazy na dreamer. So, cut the story short, I put up my own business. At a very young age, I was only 20, more or less 25. So, ano ginawa ko? Nag-RTW business ako. Meron akong mga pwesto sa iba't ibang mall sa Metro Manila. So, sobrang pagod. At the rest is history. Naririnig nyo na sa lifestyles. Nagkasakit, and that sakit, the diabetes, arthritis, gastroenteritis, pharyngitis, scoliosis, led to bursitis. Na-schedule akong ma-opera sa goiter, almoranas at laser sa mata. But God give pains for you to experience blessing. I prayed to God na yung ayokong ma-opera and God led me to lifestyles. But mine was different. My journey was different. Ang in-entertain sa akin, ang in-introduce sa akin is not only intra. In-introduce sa akin yung pagyaman. So fast forward, cut the story short, I joined Lifestyles March 2004. Today it's 2024. So I've been 20 years, grateful years in Lifestyles. I've been a Life Builder awardee when I was International Marketing Director in 2011, National Ambassador in 2013. I bagged the runner-up for highest income earner 4 times in a row. Wow! 2014, 16, 17, and 18. And recently, I was awarded Lifetime Achievement Award. Ewan ko kung may kulang yan, baka hindi ko na-update. So, can I have a raise hand for those who do not know me yet? Para lang po malaman ko, I play by ear, kung kailangan ko pang mag-testimony. Kasi baka po sabihin nyo, bakit siya nagsasalita? Sino ba yan? Can I ask a raise hand for those who do not know me yet? Are you all guys familiar with si Ma'am Lloyda? Hi, Ma'am Lloyda. Okay, there is someone who doesn't know me yet. Again, that's my background in life. So let me show you very quick
my testimony with Lifestyles. Let me just pull it out bago po ako mag-start ng regalo ko po sa inyo. Sabi ko nga kanina, I started in Lifestyles, I was 33 years old. Imagine that, ma'am, 33 years old lang po ako noon. Grabe, ang batang-bata ko pa, sobrang taas ng pangarap. Kaya lang, nasira ang katawan sa kakapangarap, di ba? Alam ko po, nakaka-relate din po kayo kasi sobra po akong sipag. So sa kasipagan ko na yan, bigyan ko na lang kayo ng maikling background about my pangarap. Sa kasipagan ko na yan, ayan po ang naging itsura ko, Ma'am Loida. And for those of you, si Ma'am Sibeline, Ma'am Michelle, Ma'am Aurora Lapig, Aurora Levine, ito po yung itsura ko. I had goiter, I became obese, tapos yung eyes ko is for laser. So 200,000 po yung hinihingi sa ospital. Pero alam mo ba, salamat ako talaga sa Panginoon nagkasakit ako. Kasi that paved the way for me to bend my knees. On my bended knees, I asked God na ayokong ma-opera. So yun nga ang nagdala sa akin sa Lifestyles. Hindi ako na product approach, na business approach ako, but it follows. Gusto ko yung pagyaman, pero iinumin ko muna yung Lifestyles products. And cut the story short, 1 month taking 1 bottle a day, hindi po ako na-opera. So nakikita nyo naman po sa picture, ito po yung live, ito po yung real time, real talk. Ibang-iba na po, parang tsahin ko na po yung dati kong picture. So mag-picture din kayo. Tapos selosa po pala ako, by the way. Pag hindi po kayo nakatingin sa camera, tapos na po yung workshop na. Hindi ko alam kung... So, I'm a person of focus and I want you... The highest check I earned in Lifestyles as a global marketing director is 3.8 million in 1 month. 3.8 million pesos. So that's about more or less 40,000 US dollars. So if you want to earn that, I want you sana to focus not to me, but to my knowledge that I will pass on to you for you to get your dreams. What happened to me when I became a global marketing director from the time I got mentored by GMD Peng, ang sinabi ko sa kanya in 2009, isasanla ko at kung kinakailangan kong isanla ang ugali ko, ang prinsipyo ko at ang buhay ko sa'yo, isasanla ko. I-correct mo ako, hindi ako magpa-pride, ibabalik mo naman pag GM din ako. True enough, 3 years later, I became a global marketing director, 2012. Now, eto na, iba na yung buhay, no? Meron na akong 2 BMW sa garahe. Of course, there in North America, it's just but normal for you to have luxury cars. Sa amin dito sa Pilipinas po, hindi. I also have a pickup truck, pamalengke. I also have other cars. But the best car that is becoming my favorite nowadays is my electric car, the white one na BMW. Kasi hindi na ako nagagasolina, no? It's a very Mother Earth friendly, no? Sinundan ko lang yung yapak ng aking mentor na si Ma'am Peng, kaya kami naka-electric car. So lahat po yung mga cars na yan bayad at nasa pangalan ko that I am proud of to say. Kagaya dito, na-discover ko po na meron daw 3 networking dito sa Pilipinas ang bumibili ng BMW. Ang kaibahan lang daw namin, sabi ng ahenteng katabi ko, nakapangalan sa amin yung BMW ng Lifestyler. Pero pag sa iba, yun daw may-ari ng company ang pumipirma at may-ari ng BM. So thank God, no, nasa Lifestyles ako. At ito, ang daming travels around the world. Merong United Kingdom, merong Europe, merong a lot of countries, pabalik-balik in Asia. Japan is my favorite. I've been there 7 times. Actually, kami ni Miss Rona, multiple visa kami sa Japan. That's my shopping hub. That's where I buy my stuff. As you can see, I have a collection of toys at my back. Those are all from Japan. So I've been to Middle East as well. And recently, very, very soon, sa birthday ko, may regalo kami ng upline ko sa sarili ko, no? Matutupad na namin yung bucket list namin na Northern Lights. We'll go to Iceland. Yan. Tapos ito, yung mga real estate properties, dami na. I have 1 apartment when I was executive director. Yung kuya ko na panganay, parang siya yung tumayong tatay ko, no?
At mahal na mahal ko yung the way he exude his parang fatherly love to me. At yung pamangking ko na bunso niyang anak ay napaka should I say prompt no sa pagturing sa akin bilang tita. Kaya iyon yung pinakatulong ko sa kanila. Nagkaroon sila ng apartment, tapos may 4 na condominium ako. Hindi ko na nga nadadalaw, may condominium ako sa Cebu. I have to go book a flight in Cebu kasi kadi-deliver lang ng mga appliances, di ko pa nadalaw. Last pandemic, bumili ako ng lote, cash, dyan sa Parañaque, sa 240 square meter on a fine subdivision. Kapitbahay ko si Dimples Romana dyan. But dito ako tumira nung pandemic, no. Nagtagal din ako dito from 2015 until 2021 diyan sa Green Hills Townhouse. Now bakante 'yan. Pero dito ko tatayo yung dream house ko sa Ayala West Grove Heights. Alam niyo ba ang brochure niyan noon nung binili yan ni Miss Peng na na-inspire ako 2011, I was International Marketing Director. Ang brochure ng Ayala West Grove, the new Ayala Alabang of the South. That's why I got so inspired kasi di ba sabi ko sa inyo, malaki nga yung pangarap ko. Now, it became a reality. Why? I fully paid it nung nag-GMD ako. Tapos ngayon, nung pandemic, dati 1 million a month lang. Nung pandemic, tumaas ng 2.5 million ang cheque ko a month. Tapos dumami yung nag-COVID free. Ang mga downlines ko nakabili sa Karatig Subdivision, napagawa ko yung aking dream house and lot. So iba na po ang buhay ngayon. I know, nakafocus po kayo. Gusto niyo makita yung loob. Actually, nandito na po ako. Pero ito po yung picture ng aming sala. May collection of jars from Japan. Sabi ko sa inyo, favorite ko sa Japan, di ba? Meron akong Castrillo na artwork, yung parang yung nagtitinda na nakakalabaw. Yan. Tapos meron din akong may artwork doon sa dulo. I have lots of things in my mind. Tapos may mga money tree sa loob, may grand staircase. Ayan po yung kung saan ako nakaupo ngayon, no? Yan po ang itsura, katabi ko po itong indoor swimming pool namin. Modesty aside, God gave me all the messages of remembering my dad. Kasi bago siya namatay, patay na po ang parents ko, na aksidente po sila. Bago sila namatay, my dad gave me a swimming pool as a gift. So for me to remember my dad and my mom, kasi sa kanila galing yung mindset ko na na negosyante. Nilagay ko yan dyan, and to be reminded na diabetic ako, I have to plunge in every now and then. Tapos, may bilyaran. Also, a reminder of my dad kasi bilyaran po yung naging negosyo niya. Meron din gym. Meron ding game room, meron ding sinihan. I'm sure yan po yung mga dream houses nyo, no? Some leaders from North America, from US, nakarating na po dito, si Ma'am Michelle. Sabi nga nila, para daw ako nakatira sa States kasi ibang-iba daw yung ambiance. Si Voltes 5, paborito ko po yan ng bata ako. Pero apparently, whole day kong iniyak sa nanay ko, ayaw akong bilan. Na ngayon, kahit 3 instant direct ang presyo niya, may artist na gumawa. Artist ni Bongbong Marcos yung gumawa, si Ram Malyari. Binili ko siya. So thank God, no? Yung mga nabitin kong kagustuhan ng bata ngayon, ibang laruan na. Ano pa? Ito po yung loob ng bahay namin. High ceiling po siya, buong bahay. So nabihisan na po namin siya unti-unti. Glass house po siya. Salamat sa Panginoon. Glass alone, 9 million na po yung inabot. So ayan, ang daming halaman, daming bonsai because follow me on TikTok, Coach Angie Liwanag. I have messages about bonsai and abundance. Yan. Ito pa, pumipiyok, no? Ito pa, ayan yung aqua team doorstep ko po. Ang daming isda. Why? Because even in the Bible, the significance or the messages of fishes is also abundance. So it reminds me to work for people to become abundant. I am no longer working for money. So yan po yung aqua team doorstep ko, yan yung pinagkakaabalahan ko. Not to mention the garden that is already a 7-digit ang na gastos. Tapos ito na yung mga koi fishes ko, ganito na siya kalalaki. Binili ko lang siya siguro mga 4 to 6 inches. Ngayon, around 12 to 14 inches na po siya. Ang lalaki na nila.
It gives me serenity every time I feed the fishes. Ayan. Yan yung aking mga toys, collection of toys, no. I still need to come back to Japan kasi meron pa akong 33. Ilan to? 18 pa ang kulang ko. I have a glass casement for that. So sana po nai-inspire kayo. Kung makikita mo, nandyan si Batman and Robin kasi Robin po ako sa Batman ko na si GMD Peng Mendoza. May Batman na seryoso, may Batman na tawa ng tawa. So yan po, the way I see my upline, ako yung umaayuda, no? Hindi ko siya kinokontra. Yan. May Cobra Kai din dyan kasi yung Cobra Kai na movie gave me an in-depth insight of how a mentee should be. Kaya po ako yumaman eh. Yan. And lastly, ito na po siya ngayon. I believe in the Bible verse, my life verse, Mark 11:24. Tamang-tama nga siya sa akin kasi birthday ko po, November 24. So this is our house now. Nakikita nyo, may canopy na dyan sa may mga kotse. Gapangan yan. In time, babaguhin ko yan. Gapangan yan ng ampalaya tsaka pipino. No? So, marami akong projects. Iba na yung bahay. Ang dami nang nadagdag. Who could have ever thought ang isang taga-squatters area ngayon, meron ng tinatawag na dream home. I won't even call it a mansion because it's not. For me, it's a faith house. Yan po ang tawag ng mga downline ko dito sa bahay namin. It's a faith house. Why? Kasi direct distributor pa lang ako, pinasulat kami ng dreams. By faith, I did write my dreams. I've written my dreams. I've seen this on a vision na magkakaroon ako ng glass house. And now, it's a reality. So God is faithful to those who believe. If you dream it, you'll ask it in prayer, believe that you have received it, work for it in faith, and it will be yours. So, Ma'am Loida, nakapagpakilala na po ako. Okay lang po ba na meron pa po bang question para interactive before I I'm start? so amazed. Ay, salamat po, Ma'am Loida. Salamat po sa inyo. And inspiration to everyone. Thank you so much. And I know you will be a GMD too once you hold on to God's faith and do this life business. Thank Okay. you. May I have the privilege to start my workshop? Hi, GMD love. Good morning. What a lovely morning seeing a GMD very positive as you are. Wow. So, Thank you, I am here to talk about something very, very helpful for you to start your business with. O, nasaan ko ba nilagay yun? Sorry po. Pasensya na kayo ha. Kasi remote control pa lang ang kabisado ko eh. Hindi ko pa kabisado tong ko. Hanapin ko lang po ang aking By the way, habang hinahanap ko, baka meron po kayong gustong katanungan. Kung may iba ba akong business, kung naging gambling lord ba ako, drug lord, hindi po, intra-lord lang po. Magaling ba akong magbenta ng intra? Hindi po. That's my confession, no? Hindi ako magaling magbenta ng intra. Sandali lang po. Hanapin ko lang yung I'll ask the assistance of I.M. Derona. Ay, wala. Nawala yung aking inedit kanina. Sige, you may raise question habang po hinahanap ko yung aking topic. Go ahead po. Coach ako, may question. Sige, IMD. Question ko is, di ba galing ka, nakwento mo naman kayo, di ba, galing ka sa traditional business? So, okay ka naman doon, kumikita ka naman. So, why you decided to do yung business sa lifestyles? Naintindihan naman namin na because of health challenge, pero bakit mo ginawa yung business ng lifestyles? Okay, thank you so much, I.M. Derona, for ushering a question that will become very helpful to a lot of our audience today. Unang-una, I'm earning enough. Single po ako, wala pong umaasa sa aking kapatid dahil bunso po ako sa 5. So, hindi ko po sila obligasyon. May kanya-kanya na po kaming buhay. At the reason why I did this business is, admittedly, hindi po ako, I don't believe my press. Ang press release kasi nung iba, okay ako, negosyante ako. Nagkasakit na nga po ako sa business ko eh. So dahil dun sa sakit na yon, ang nangyari po, I realized, paano ako mabubuhay ng mahaba? Should I continue that business? So that may bring you to a realization kung ano yung ginagawa mo ngayon. How are you 5 to 10 years from today?
So, na-realize ko, 200,000 ako doon. Pag nag-lifestyles ako, magsisimula ako sa 40, hindi bali na. Sure naman yung daan paakyat sa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 million at passive income. Tatanda ako na kagaya ngayon, hindi na po ako masyado nagtatrabaho, but double or triple, almost quadruple sa ladder of success yung natatanggap ko. And I'm working for life's purpose already. Ma'am Rona, sana nasagot kita. Yes, thank you so much, Coach. Okay. Nasagot po ako. Meron na ako, mag-i-start na po tayo. Meron pa po bang tanong? Coach would Okay. like to acknowledge the presence of our elite leaders and tulad po sinabi ko kayo na si Miss May Javier. Wow, Miss Mai. Good morning sa'yo. Pasensya ka na, hindi kita nasagot sa TikTok. Hindi pa ako marunong. So, thank you for following me on TikTok, Miss Mai. I hope to see you soon. Sorry, sumingit lang yung Iceland ko. Regalo namin yun sa birthday ko. Pero I know soon I will meet you there in Toronto. And all the elite leaders, IMDs, NMDs, and GMDs, hello po, EDs and ED6QLPL, and everyone. So let me start with our workshop today. I would like to bank on, as I shared with you my life verse, di ba? Kanina, nakita niyo yung life verse ko. So let's talk about this life verse. Hindi ko naman to pag-aari, wala akong patent dito, kaya pwede nyo itong gamitin at matuto dito. Sabi ng Panginoon sa atin in Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Definitely, you will pray for something good. Yes, I understand. Some of us are prayerful, but we treat God as an automated teller machine. Why? Because when we pray, it shouldn't be inward. Lord, bigyan mo ako nito. Lord, bigyan mo ako nito. Lord, sana matupad ito. Lord, wait lang po. Okay? Wait lang. When God gives you a problem, ask for strength. That's what I meant when I had this life verse of mine. In reality po, alam nyo ba, ang tatay ko po ay pinatay. Hindi po magandang kwento, di ba? Hindi po siya magandang kwento. Pinatay po ang tatay ko. And then eventually, when I was in college, my dad was murdered when I was in grade 4. Nabigla po ako doon. Hindi siya madali. Kasi yung grade 4, gusto pa yun maglaro. Now you understand why I have a house na full of toys. Tapos napuwersa po ako mapunta sa stepmom ko na kailangan ko mag-aral. Pero yung aking tuition fee sa school, yes, it's a private school, pero kailangan sweldo ko yon sa trabaho ko sa laundry. Plus the verbal conditioning, the negative verbal conditioning of my late stepmother. Maraming, kaya hindi po ako nanonood ng telenovela. So, what's the lesson here? I encountered God, Jesus Christ as my Savior when I was second year high school. I had a personal relationship with God. And I realized He doesn't wanted to punish me. Ayaw pala akong, kasi ang tanong ko noon sabi ko, Lord, pambira ka naman. Mabait naman akong bata. Ang dami kong kalaro. Matalino naman ako. Nag-aaral naman ako. Bakit si Papa pa? Yun yung question ko. I would like you right now to have an empathy if you are me, no? Kung kayo ako. How will you take it? Di ba? Batang-bata ka. Pang 50 years old na yung yung challenge na binigay sa'yo. Tama? So, ganun yung ko. Until I encountered Jesus Christ and receive Him as my Lord and Savior. Without religion, it's just a personal relationship. You know what happened? Tumatak sa akin ito, na ipanalangin ko na alisin ng Panginoon yung sakit. Ipanalangin ko na sana matanggap ko or maintindihan ko bakit pinatay ang tatay ko sa murang edad ko.
Tapos hindi ako lumaki sa mga stepbrother at stepsister ko. Nakasama ko sila, yes, pero naninibago ko kasi lumaki ako sa papa ko tsaka sa mama ko. Are you with me? Type number 1 on the chat box if you are with me. Salamat po. Salamat. I can see responses. Now you are in. Welcome to the world of a multi-millionaire mindset. Today, I'm gonna discuss about self-mastery. It's about controlling your emotions. When I prayed to God na yun ang mangyayari, when I prayed to God na bigyan niya ako ng knowledge, ng acceptance, bigyan niya ako, kasi magagalitin ako, naging magagalitin ako. Diba, pag halimbawa may anak ka na pinag-aral mo na buntis, magiging magalitin ka wala ka pang acceptance. Ganon din ako. Nag-aaral ako, top 10 student ako, nag-honor-honor ako, active ako sa school, maganda yung family background namin, bigla pinatay si Papa. Pero ito yung natutunan ko. If I learn to accept God as my Lord and Savior, my best friend, I will learn how to own my emotions. And that equates directly, if you own your emotions, you own your success. Kasi we cannot control everything that is happening around us. The world or the universe does not have its orbit around you and you alone. Alam mo ba yun? Minsan, importante kasi sa atin yung, kasi sinaktan niya ako, kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito. Teka lang, wait lang. Hindi ba pwedeng to sit down and keep quiet? Lord, anong message nito? Bakit niya ako ginanito? So that's what I'm gonna share to you today. I'm not perfect. I just learned it. And it might help you own your emotions as well. So your success will be in the palm of your hand. Type number 2 if you agree for this learning. Nako, nakikita ko, excited kayo. Binibiting ko kayo, no? So, let's dive in deeply, unti-unti. Paano ito? God never makes mistakes. Yan muna yung una mong tatanggapin. Dali lang po Wait lang po, may gagawin lang ako. Okay. He never makes mistakes. If you agree, type number 3. Kasi Diyos siya hindi siya hingian, siya ay Panginoon. Ibig sabihin, when you make God the Lord and the commander of your life, everything that is happening to you, kasing sakit na nga nung nangyari sa akin, pinatay si Papa. Everything that is happening, maiintindihan mo na that He is never making mistake out of it. He is a God of purpose. He does not have defective creations. Pag ang pangit na ng tingin mo sa sarili mo, ano ba to? I've messed up. I've cropped up. Ano ba to? Wala na, papakamatay na. No, He does not have rejects. Hindi ka reject, Mamshi. Hindi ka reject, mga mi. Sabi nga sa Ephesians 2:10, we are all God's masterpiece. Hindi tayo reject. Crafted tayo with the image and likeness of Him. So, kagaya ng isang panday o ano ba yon, Smith? Ano ba yun sa English, yung panday? Kagaya ng yung gumagawa ng mga sword, di ba? Hindi kailangan yung sword idarang sa init. Yun yung mga pagsubok na nagkakaroon tayo. Imbes na maging reactive tayo, if you have an anchor, if your hand is connected to the source, your God, who wanted to prune you at your best, hindi ka masasaktan. Because may acceptance ka, no matter what happens to you, you are His masterpiece. Magbigay na ako ng mga example. Example, nung bata ka, ang dami mong pagkakamali. Kunwari lang po to, nabuntis ka ng maaga o kaya hindi ka nagtapos ng pag-aaral, na-disappoint mo yung parents mo, it's all right. Katulad ka rin po ng, let's say, $1,000 na nakrampol, pinagtatapakan, ang dumi-dumi na, nabasa, pinatuyo. Pero pag binili mo po siya, hindi po na-diminish yung value niya.
Type number 4 if you understand what I mean. Kahit ano pang pinagdaanan mo, you are still special to your God. Buo ka pa rin. Now, the question is this. Ito ngayon yung tanong. Kung masterpiece ako ni God, paano ko ma-overcome yung challenges na dumarating sa akin? Simple lang. Simple lang. Sorry ha. Yung kailangan ko ayusin. Sandali lang po ha. Pasensya na kayo. Alam niyo naman ako, high-tech ako, no? Siguro nakaka-relate kayo. GMD Tan, good morning, buds. Natatawa si ma'am. May mga natatawa sa akin, sabi siguro nila, ako rin, ganyan ako, hindi ako marunong magpipipindot. Hi, GMD Bioli, good morning. So, ayusin ko lang muna yung, yung view. Speaker's view. Yun, nakuha ko na. Okay, start ulit. Continue. Let us continue. Nasaan na? Nasaan na yung sinishare ko? Yan tayo eh. 'Di ba? Pag GMD ka, nagkakamali ka rin. 'Di ba? Hindi naman nabawasan yung cheque ko, kakatanggap ko lang. So, yun yung nangyari sa akin na pwede ring mangyari sa'yo. Paano mo malalabanan yung, okay, God's masterpiece ako, paano ko makokontrol yung emotions ko? Unang-una, aware ka muna. Aware ka. Pag aware ka, ang goal mo, ma-master mo, ikaw. Makilala mo, pag natanggap mo na si Lord, matatanggap mo na yung sarili mo. Huwag kang naiinis sa pagmumukha mo. So mag-aayos ka na. Meron bang masterpiece na hindi nagpapagupit? Meron bang masterpiece na bungi-bungi? Siyempre mag-aayos ka na. Kaya lang, wag lang yun ang ayusin mo. That's the outer. How about the inner? Sasabihin mo sa sarili mo, magmo-morning affirmation ka, I am what I feel, I am who I feel I am how I think I am the owner of my emotions. I am the captain of the ship. Ikaw ang driver ng buhay mo. Tama? So, depende itong affirmation na to is just a pattern. Pero it depends sa'yo kung anong gusto mong isulat na personalized affirmation in the morning. After mong mag-pray, pwede mong gawin yan as a pattern. Type number 5, if you understand what I meant. Yan. So, yun na yung tip ko. Ima-master mo yung emotion mo. Kasi yung gumawa sa'yo, how would you feel kung yung anak mo, binigyan mo ng bike or cellphone, tas nakita mo, pinapabayaan niya lang yung cellphone. Putik-putik, masasaktan ka. Ganon din si God. Masasaktan siya pag masterpiece ka niya, regalo ka niya sa sarili mo, sa buhay mo, regalo niya to sa'yo, pero papabayaan mo lang. So doon na ako nanggagaling, kahit marami akong problema ng bata, hindi ako nagsigarilyo, hindi ako nag-iinom-inom. Bakit? Masterpiece ako ng Panginoon. Yun na nga pinatay na nga si Papa. Then eventually, nung college ako, hindi ko na nakita yung mother ko, pinatay na rin. Magiinom pa ako, magbabarkada pa ako. Ano ba naman? Nabaha na nga ako, magsiswimming pa ba ako sa baha? Type number 5, if you understand my heart. Di ba? Kaya kung nandito ka ngayon, ang dami mong pinagdaanan, huwag ka nang magpakalugmok, be. Pampalakas mo yung pinagdaanan mo. So, number 5 na tayo, alam mo na. Now, let us talk about inner voice. Yan yung maingay eh. Mahina lang yan, pero maingay. Bakit? Marami yan sasabihin. Pag hindi mo na-manage yung inner voice, yung emotion mo, yung inner voice mo, negatively talking to you. Di mo kaya yan. Mahihain ka. Ay, sabi nila, tanga ka. Folks, I have a sibling that the verbal conditioning I got, pangit ka, maitim ka, ampun ka, tanga ka, bungi ka. Folks, that was my one and only brother who conditioned me mentally like that. Napatawad ko na ba siya? Yes. Pag may pangangailangan siya, ready ako. Pero, buti tinanggap ko ang Panginoon bilang ama. Biological father na nga kasi wala na si Papa. Kahit anong pangit na inner voice, inown ko yung sarili ko na masterpiece niya. Kaya no voice is more powerful than my own. Lagi ko yung kinokontra. Pag sinabing pangit ka,
Di bali, aayos din tong mukha ko. Pag sinabing mahina ka, hindi, kaya ko yan. Pag sinabing tanga ka, hindi, marunong ako. Hindi ako nagyayabang, hindi ako sumasagot, hindi ako nagre-retaliate, pero sa loob-loob ko lang. Ewan ko po kung merong mga bunso dito. Pag bunso ka, kung 5 kayong magkakapatid, lahat yung 4 balagaong ka. Lahat sila, ano ka, dadaganan ka. Lahat sila may judgment sa'yo. So, pag hindi malakas ang damdamin mo at nakakapit sa source, sa Panginoon, madadala ka. Okay? So, your inner voice is subtle. It's very subtle, but grows stronger when you listen. So, you have the power pala to choose what kind of inner voice you should be into. You should have the positive affirmation that you're having. Kaya pag nagkamali ka, nadapa ka, ang tanga-tanga ko, wag mong gagawin yan. Again, I am reminding you, my friend, you are God's masterpiece. Wag mong bababuyin. Di ba? Niregaluhan ka ng cellphone, tapos tatapon mo sa lababo. Wag, regalo ni God yung buhay mo sa'yo. Wag mo sasabihin, tanga-tanga ko, tanga-tanga ko. Okay? Ay, nagkamali ako. Okay, Lord, paano ba ako? Hindi ko na maulit yun. Laging ganon. Yun yung inner voice mo. Alagaan mo yun. Alagaan mo yun. Type number 6, if you get this slide, the message of this slide. Yan. Wow. Salamat sa inyo ha. Nai-inspire kayo. So, now you have an option. If you take option 1 or option 2. Yung positive emotions mo, love, peace, joy, hope, compassion, greatness. Alam mo na yan eh. Ano yan? Ang tawag dyan? Plakado yan. Automatic yan. Grade 1 hanggang college, tinuturo yan. Kung di ka man nag-college, sa simbahan, tinuturo yan. Alam mo, pag nagmura ka, it's not born out of love. Kaya nga ako, I am thankful to Lifestyles. Lumaki ako sa squatter na may nagmumurahan. May kagustuhan sa puso kong umalis doon. Kaya gustong-gusto ko yumaman kasi nakikita ko yung mayayaman. Ang subtle nila, hindi sila nagmumura. Ang ano nila, ang prim and proper. Ayun. Peaceful sila. They are full of joy. Nakakakita ako ng mayayaman, pamilya sila, nagkikiss sila sa isa't isa. Hopeful sila that there's more to come. Compassionate sila, sila yung nakakapagbigay. And their greatness belongs to their God. Or option number 2, you will dwell in, you will give in to the choice of the enemy. Kilala mo na naman kung sino yung enemy, di ba? The enemy's business is to distort God's wonderful creation. Saan ka dyan? Alam mo kung anong tip ko sa'yo? Pag negative yung feeling mo, lagi kang galit, hindi ka connected sa source, wala ka sa center mo, nasa option 2 ka. Eh, ma'am, you don't understand my problem. Exactly. That problem is meant to strengthen you. You don't get the point. Type number 7, if you understand what I mean. Wala pong nakakaintindi. Type number 7, if you understand what I mean. Na the challenges that comes along our way, no matter how size, how big, how small it is, those challenges have its purpose. God sent those to us. Kaya nga yung example ko, pinatay ang papa ko. God sent those to us and it's meant to strengthen us. So, alam mo na, number 7 ba yung tinype mo? Hindi ko matignan, di ba? So, now you have the liberty to choose if you will operate your life on the space of love, peace, joy, hope, compassion, greatness. I have a confession to make. Every time a person betrays me, I operate in the enemy's option. But at the end of the day, I kneel down and ask God for forgiveness and bring me back to his option. So, perfection is not the goal. Improvement is. Tao lang tayo eh. But let us not make it an excuse lagi-lagi. Dapat tumatanda rin tayo. May pinagkakatandaan.
Okay? So go back to your center. You are made with love. You are born with love. Jesus died on the cross for you and me to be redeemed in sin. We should be drowning in hell. The enemy is out there to get us, but God gave his life for us and we are now alive. That's why we don't have any option but to operate in this space that will lead us to success. You know why? When you are successful already, when you have your life operated and your attitude operated in love, peace, joy, hope, compassion, greatness, you are now an inspiration and an avenue, a conduit of blessing to many people to change. So God will use you. That's basically the reason why God wanted your success. God did not want your success for you to be successful and just be famous. Fame is not the issue here, my friends. The issue here is for us to be the salt and light of this earth. I am thankful to my parents that my last name is Light, liwanag ng buhay. Type number 8, if you get that, pwede ka ring maging liwanag. Di ba? Hindi apelyido, pero yung ino-operate mong space sa puso mo. So, I want to honor GMD Love. Kaibigan ko siya. Crossline ko siya, pero kaibigan ko siya. Ang daming plans ng enemy to distort her faith. Pero look at her. She is your inspiring GMD in America, should I say. Why? Kasi siya nga yung ginawang GMD, siya nga yung batayan nyo para despite the many challenges, she stands still and know that God is with her. Okay, nababasa niyo po ba? Ako hindi ko nababasa. Teka lang po ayusin ko lang itong aking. Yan. Nababasa niyo po ba? Emotions should not be driven by circumstances. What do I mean by that? Pag sinabi mong ako ang driver, kahit sinabi ng kotseng liliko ako sa kanan, kaya mong iliko sa kaliwa. You are the driver and the owner of your emotions. My emotion will obey my command. Bigyan kita example. Halimbawa, may mens ka. Ayan na lang yung classic example, no? Gusto mong mainis. Yun kasi yung ano ng body mo eh. Yun yung physical condition mo. Dapat nauuna yung mindset mo. Makapag-STP nga, makapag-inspire nga ng tao. You feel mainit, di magsuot ka ng light. You are the owner of your emotion. You can drive. The driver is the master of its direction. Pag gusto mong mag-GMD, kesyo may nambash sa'yo, kesyo ano, wala. Those are just dust for you to shred off. Kasi ikaw nga ang driver. If I will tell you a story, ang dami kong classic story na baha ako, pati panty ko basa, tinaas ko yung product, magdi-deliver akong product, sabi ko mag-GMD talaga ako. Nagmomotor ako, umuulan, tumutulo yung luha, kasabay nung ulan, sabi ko parang GMD June Igot, mag-GMD talaga. Type number 9, if you understand that. When the tough gets going, the going gets tough. Diba? Wag kang magpa-down kasi nga, ano yun ng enemy to distort you. Kaya silence mo yung inner voice. Now, dito natin lagay. Struggles. Ano yung mga struggles na yan? Nag-know yung best friend ko. Dapat hindi ma-drive yung emotion mo doon. Hindi pa timing ni God sa best friend mo, be. Don't make it a big deal. The world is not orbiting around you and you alone. Tandaan mo yan. Alam mo ba sa gazillion na tao, maliit pa tayo sa kulangot. Kaya wag kang masyadong sikat, wag kang masyadong bida ka, wag kang masyadong, kasi ano Kaya hindi ako complainer. Yan ang secret ko.
Sabi ko sa sarili ko, I am decided to always be a better person after every challenge. Sabi sa akin ng upline ko ni GMD Peng, ito ka, ito yung challenge. Ito ka, ginanong ka ng challenge, tataas ka. Pag nalagpasan mo yung challenge, ano nangyayari? Nagiging better person ka. Ito na naman yung bagong challenge, tataas ka na naman. Ito naman, ito. Sinong tumataas? Ikaw. Sinong yumayaman? Sinong gumaganda ang pag-iisip? Sinong gumaganda ang ugali? Ikaw. Kasi yun ang bayad doon, millions and millions of passive income every month. Yun yun. I am blessed because I fully understand that my challenging situation will cause my personal growth. Galing, no? Ang ganda kasi kahapon, pinakinggan ko lang si Jim Rohn. Pinakinggan ko lang si Jim Rohn. Sabi ni Jim Rohn, master the alchemy of adversity. Ang ganda nung pagkakasabi ni Jim Rohn. Naintindihan ko. Master the alchemy of adversity. If the situation is adverse, ask yourself and ask God, what is this adversity here for? What lesson will I learn from this? That way, struggles can be friendly to your life. Hindi na siya istorbo. Diba? So, type number 10, if you understand that struggles are your way for you to become great. Hindi ko nakikita yung tina-type nyo, pero siguro nagta-type kayo. So, kaya may kantang I'm on the top of the world. Diba? Ganyan yung, yung pakiramdam. Pakiramdam yon na kahit anong dumating, Lord, ano pa? Ano pa? Malaki tong muscle ko. Ano pa? Binibuild ko to every day. Nag-gym ako. Ano pa, Lord? Sige, bring it on. Bakit? Kasi kakampi mo yung Diyos. Alam mo na ang business ni God, maging magaling ka. Kaya gusto mo na yung struggles. Nasa ibang frame of mind ka na. Now, you are the author of your greatness. Ano sabi dyan? Mastering others. Hindi ko Mastering others is strength. Mastering yourself is true power. Yes, pwede kang ma-inspire sa iba. Magkaka-strength ka doon. Let's say, ngayon, nakikinig ka. Nag-undergo ka ng struggle. Narinig mo yung struggle ko before. Tapos narinig mo yung paano ako naging victorious sa mga challenges ko. Then, apply it to yourself. Once you master yourself, that's your true self-worth. Kaya ikaw ang author, if you have the chance and the choice, if you will become great, victorious, or in defeat. Type number 11, kung gets mo yan. Okay, ano ba yung GMD? Ano ba yung secret mo? Okay, ito yung secret ko. Folks, right today, modesty aside, I have a big house. I have many properties. Actually, meron pa akong isang farm na binibili, no? I'm living the life. The dream life. I'm only 54. Pag pinakita ko sa iyo yung picture ko kanina, yung nakapula ako, 33 lang ako doon. Mas mukhang tsahin ko yun. Di ba? So, perfect na ba yung buhay ko? Hindi. Those people who are, pwede pong pakimute, may naka-unmute po, Ma'am Rona. Salamat. Minsan kapamilya mo pa, wala pa sila sa space nung greatness na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. So, ibabash ka nila, marami silang sasabihin, marami silang gagawin. Those are just enemies, distraction, and distortion. The world will not be perfect until we die, until we go home to our Creator. But we can make our own life perfect and fit for God's purpose. Wow! How do I do this? Extreme self-care every morning. This is what I do. Kagaya ngayon, may delay kasi exercise time ko ngayon, but I have to do this for you. So after this, I will do it. So first things first, when I wake up in the morning, no cell phone.
You may follow my lead if you want. Ano gagawin? Nagme-meditate. Sometimes I post it on social media kasi ano na ako, 23rd day o 24th day na ng meditation. I am on a commitment na gagawin ko yun for 60 days straight. Kasi we are the slaves of our habit. So I do a 10 to 15 minute meditation. Ang dami sa YouTube. Meditation for power, for focus, for positivity. I do that. I follow that. To clear my mind and commune with myself. Then that's the soul set. The prayer. The soul. After that, heart set, yung meditation. I pray and meditate. Halos isang ano yan eh. I spend 30 minutes for that every morning. Pag magulo yung paligid mo, you can have a headset. Okay? Then the mindset. I take care of my mindset. Kahapon na yan nga yung pinakinggan ko kay Jim Rohn. Ano sabi ni Jim Rohn dyan? I read books pero ngayon, mas na-maximize ko yung extreme self-care structure ko through sa mindset, through listening. Kahapon ang pinakinggan ko, don't complain, just enjoy your pain. Lalo akong na-affirm na ang pain is there to strengthen us. Para siyang sa gym. Para ngayon, nag-gym ako. No? They deliver na yung set ng dumbbells ko. Every day, 1 hour na pwede mong pigain yung sando ko. Yung pain na yon, may body pains ako when I was starting to do my 1 hour daily exercise in the morning. Pero ngayon, matik na. Kaya naintindihan ko dyan sa don't complain, enjoy your pain. Kasi kaya mo pala siya i-enjoy, lumalakas ka. At yung paglakas mo na yon, yun yung magdadala sa'yo sa dream life mo. And pagkain, bukod sa pagbabasa, body set. Ako, I watch my diet. Folks, diabetic ako, type 2. Pero every morning I prick 120, 127, 122. And I'm happy for that. Pag nakakain ako ng konting, with discipline, 150, 140. Pinakamataas na yung 160. Pero, I do exercise again. Be reminded, this extreme self-care, daily structure, is a sign that we are thankful to God. Naalala mo yung binigay sa yung cellphone? Nakikita ni God, tapon-tapon lang yung buhay mo. Pag ginagawa mo tong extreme self-care, nakikita ni God, you are a good steward of the life He lent you. Pinahiram niya lang ang buhay, wag mong sirain. And of course, we should take all the 4 products. Di ba? Kasi, kaya nga 4 yan eh. Yung products na yan. Ibig sabihin, kailangan natin lahat yan. Sana na-inspire ko kayo. Maikli lang ito. Ito po yung itsura ng bahay ko. Yan po yung mga bonsai ko. Ito po yung bonsai na paborito ko. Nasa likod ko. 35 years old na po yan. Lalayo ko para makita nyo. Pricey po yan, pero mas priceless po. Yung binibigay niyang reminder sa akin na ang Diyos ay mapagpala at mapagmahal. Ano man ang dumating sa buhay ko, dito sa loob ng bahay ko, every corner of this house is a reminder of God's love and compassion. The greens of the plants, the water from the pool, the light from the skylight. Ayun po yung aming skylight. Nakatinted na po yan. And the air that flows inside. So sana na-inspire ko po kayo. I will be generous enough today to open this for a short question and answer and brainstorming. Thank you and good morning. Go GMD. Wow, thank you so much, Global Marketing Director, Ma'am Angie Liwanag. Yan, no? So ako, sobra po akong na-inspire sa napakinggan ko sa inyo. Grabe ang pinagdaanan mo. So, Coach, before we close this, can we ask if meron bang may gustong mag-question? At least 3 or want to share their greatest takeaway. At least 3 persons lang po. Oo. Sure po. Just raise your hand. Raise If your you hand. want question, sharing,
reaction, positive takeaways. Go ahead po. About greatest takeaway sa mga natutunan nyo. Meron ba? May questions ba? Or anything? Ako na mauna, Coach. Mag-share Sige, ako go ng ahead, GTA Ma'am Ron. ko. Yung GTA ko is yung sinabi mo kanina about self-mastery, no? Now, you have to control your emotions. So, tama yung sinabi mo, hindi mo kasi kontrolado kung ano yung nangyayari sa paligid mo eh. Ang mahalaga, lagi ka lang nandun sa sentro mo, lagi kang nakafocus, and just know that si God ang in charge sa lahat. Amen. Lang kung ano yung dapat mong gawin, go for your goal, and maging global marketing director. Yan. Thank you so much. I am Derona. Wow, what a great takeaway, no? God is in control. National Marketing Director from Iloilo, Jean Salolog. Go ahead, ma'am. Mga downlines ko, fans club ko talaga to eh. Nandito talaga sila eh. Downlines. Go NMD, Jean. Good morning, Coach. Wow, so inspiring. Yung nakukuha ko yung GTA, yung kailangan pala para mamagawa mo yung lahat-lahat na yun, yung mga emotions mo, makontrol mo. Kailangan pala, Coach, healthy ka. Kailangan pala palagi kang mag-pray. Lahat ng gagawin mo sa araw-araw, kailangan mo ipasa sa Diyos mo kasi siya yung nag-lead sa atin. Kasi yung pag-control ng emotions natin, Coach, by prayers talaga. Amen. Makukuha natin yun. So, yun po, Coach. Self-love with prayers and with gratitude. Thank you, Coach. Thank you, NMD Jean. And I am Derona, di ba? Tama naman siya. Frankly, ina-admit ni NMD Jean Salolog na hindi madali yun. Pero nakikita nyo naman, pawis siya, alam ko nag-exercise yan. Ano? If you are nag-sweat ka, kasi yung extreme self-care, nilalabas mo yung toxin mo, nilalabas mo yung bad emotions, tapos mag-pray, mag-commune kay God. Tama siya. GMD Bioli. Yes, thank you so much, MD Angie. Good morning everyone na nandito sa Zoom. I'm so inspired no na nakikinig sa workshop mo. Parang kahapon lang. Grabe yung pagmamahal mo talaga. I would like to honor you sa sobrang pagmamahal mo sa amin. Hindi mong pwedeng muna, pero you're there. Super committed sa pagtuturo at pag-share how your life inspires many people. So yung gusto ko lang i-share doon, makarelate ako doon sa sinabi mo, bunso ka. Doon kong mga lalaki, 4 yung kuya ko na halos kasabay ko talagang lumaki. Kaya sabi ng iba, para na din akong lalaki, 'di ba? Ano yung environment mo, kinalakan mo, parang nakakuha ko na sila. And yung lumalaki kang kinagigiliwan nilang ibuli ka, yung parang sayang-saya, masaya talaga sila doon sa binubuli ka. Yung mga sinasabi nila na binibilitel ka pero 'di ba, mangiyak-ngiyak ka pero pag mukha kang iiyak, iiyak ka. 'Di ba? Lalo kang grabe. Hindi ko tuloy kilala yung iyak na while growing up. Pero na-realize ko kanina, GMD Angie, sa pa ako, may lifestyle blood na talaga ako. Paano ko sa isip ko yung yung mga sinasabi niya, hindi ako yun, hindi ako yun. Iniiba ko yung pagtitake sa akin ng mga sinasabi nila. Kasi alam mo, ikaw talaga yung pinakamaliit, pinakapangit, lahat ng pinaka doon na sa akin. Sabi ko, pero yung mga pambubuli, mga kapatid ko yan ha. Pero internet connection. Nag-lag si Jim. Have intimate relationship with the Lord. Doon talaga na I see things differently, na it's not how people look at me or paano nila ko tinitignan. Kasi growing up na sobrang mahirap talaga yung buhay din namin. Pero sabi ko, nandun na ako sa batang sure na ako dun sa how God created me for a certain purpose. Kaya kahit na yung environment ko, talagang
Hindi yun. Kasi and nakarating ako sa lifestyles and every time na naririnig kita, sabi ko si Ma'am Angie, kakaiba yung challenge niya. Pero 'di ba iba and every one of us may have our own stories. Pero now no na tanggapin mo lang talaga yung pag-aaral. GMD Violi, pwede ka magpatay This ng morning camera para reminding us, magtuloy-tuloy. Oh, sorry. Humihina yung net ko. Yeah. Yan. So, thankful ako kasi dito lalo ngayon more we love ourselves. Yan, kanina nag-exercise ako, sweating na iba yung feeling na nauuna mong alagaan yung sarili mo. You Oh, can give yes. more love, more service to the people around you. 'Di ba? Yung positivity na alam mo positive ka naman na parang ganoon Tingin mo positive naman na ako Pero not unless you give more love on yourself, ay mabibigyan ng tamang pagmamahal pa and extra extension pa ng pagmamahal yung mga tao sa paligid mo na minsan parang tama na, parang ano na. Pero grabe no, how gaano talaga kagaling nung structure natin ngayon na tinuturo sa atin and how we connect to our source first thing in the morning is very important. And thank you Ma'am Yes. Angie for your workshop this morning. Let's Thank give it a you. And hand for GMD Violi. Wow, di ba? Ang ganda. Kung alam nyo lang, tuna vendor siya, maitim siya. Muntik na rin siyang maniwala Kasi kulang na lang, bumili kami ng t-shirt, stop bullying. Ganun yung first bullies namin, yung mga kuya at ate namin. Oh, thank you, GMD Violi. Wow, let's hear it from our engineer on the house, GMD Tantan Kadyang. Yes, good morning. Thank you very much, Coach Angie. Grabe yung energy mo talaga. From yesterday's face-to-face to now online, grabe ang puso mo sa pagbibigay ng wisdom. Coach, I want to honor you for this wonderful workshop about mastering oneself. Kung sa mga hindi po nakakaalam talaga kasi, Coach Angie has been one of those people na tumulong sa akin mag-process no of how I can paano ko ulit mabalik yung bilib ko sa sarili ko no. So I just want to honor her for this kasi nung time na pumasok ako sa lifestyles, grabe low na low yung moral ko, hindi man lang ako makatingin sa mga mata ng tao. So having been in the culture of no judgment, just pure love, compassion, no, I was able to get back to my feet. Grabe, no? Oo. Tama yon yung sinabi niyang i-surrender mo. Kasi yung sa akin naman, it's not my siblings. It's the circumstance and the decisions that I made that caused me to be stripped, no? And yung kabuuan ng pagkatao ko ay mawala. But because dahil nga sa lifestyles ang tinuturo, isentro mo muna yung sarili mo una kay God, no? Nakita niyo naman doon no kanina na merong heart set, meditation, no? Kasi mas makikilala mo how God made you to be and your greatness, and then no kung ano ang tinatawag sa yung purpose. Yun. So, yun talaga yung nakuha ko dito, Coach. Katulad ng bonsai, akalain lang natin, bonsai yan. Pero ang dami niyang pwedeng ituro sa atin. How to thrive despite of being contained to one container. No? Pero super ang ganda-ganda niya na nasa likod. So, yun. Thank you very much, Coach Angie. Thank you, GMD Tan. GMD ka nga talaga. Totoo yan. Bonsai, you should start young. Ang tatay ko ay disciplinarian. Kaya nga 11 years lang, ganito ako kagaling Kasi talaga, kala ko talaga ampun ako kasi tagalinis ako ng CR ng panlalaki sa bilyaran namin. Sa nanay ko, I have to be with the maids. Magsisilbi din ako sa kantin niya. Pero ngayon, like a bonsai, I grew up beautifully. Di ba? Millionaire. Let's hear it from Iloilo National Marketing Director, GP Templo Nuevo. Yes, good morning.
habang nag-workshop ka kasi, thank you for the workshop, coach. Habang nag-workshop ka kasi, nag-chat ako kay kapatid. Kasi buddies kami. Tapos naalala ko kasi yung kwento ko na siblings din kasi. Bunso din kasi ako. Kaya relate ako. Medyo copy-paste ako ng konti kay GMD Violi. Yung akin kasi, yung kuya na binigyan ko ng kidney, sabi niya, buti na lang, hindi gaanong maganda yang si GP, sabi niya. Kasi kung gumanda yan, baka lumala yung kali niyan, sabi niya, gano'n. Oo, pero yung may tatak sa akin doon sa workshop mo is, uh, uh, kaya sinabi ko sa comment, I'm fearfully and wonderfully made. So, yung may gawa sa akin, perfect siya, kaya walang mali sa akin. And yung ano talaga yung tumagos sa akin, liwanag din ako. Liwanag din ako. And hindi ko pinagsisihan yung binigay ko sa kanya kasi mahal ko siya. And ako yon as a person to contribute sa family ko. So, ang kailangan ko lang gawin is always to remember through meditation and grounding and connecting always to my source, to always remember para kasi for me yun yung makakapaalala sa akin throughout the day that that I am worthy and I have something to contribute, and I can be a light to those around me. So, kasi I can't be able to inspire people pag hindi ko na-control yung emotions ko. So, the only way that I'll be able to control is to go back to him kasi siya yung may gawa sa akin. Yun yung nakuha ko sa inyo, coach. Thank you! Tama. Mina yung internet ko. Okay naman Dahil- po. Okay naman, coach. Okay po. Okay, hindi ako makapag... Makikita ka po namin. Oo. So, yun, nawala ng tuluyan ng internet GMD Angie. Sige po, ituloy na lang natin si GMD Love. Yan natin if makaka-connect. GMD Love. Yes, thank you, IMD. Soon to be GMD, Ma'am Rona. Yes, thank you very much, GMD Angie. Sana naririnig mo yung sinasabi ko. But thank you, GMD Angie, sa pagbibigay niyo ng liwanag sa workshop na to. We are so thankful and grateful talaga sa buhay ninyo, and dalangin ko na lalo pang humaba ang buhay nyo para lalo pa kayo maka-inspire ng maraming kagaya namin na gusto at maging GMD dito, lalo na sa Northern America. Yan. So, ang GTA ko naman doon is sa topic ni ni GMD Angie is yung sinabi niyang yung option number 1. We have 2 options here, 'di ba? Yung option 1 is God created positive emotions. Yan. So, ba't ba ako nagiging emotional? So, yung love, yung peace, yung joy, yung hope, yung compassion, yung greatness, yun lagi yung piliin natin. Kasi, sabi nga ni NMD GEP, di ba? Pag nararamdaman mo yung weakness mo, you go back to God. And yung pinakamatinding natatandaan ko, yung sigurong maging grateful ka kahit sa maliliit na bagay. Because if you are grateful, you are magnet of miracles. Talagang ibibless ka ng Panginoon. And yung mga nararamdaman natin na yung mga adversities, yung mga problema dumarating sa atin, it doesn't, hindi yun magdi-diminish para mag-weaken tayo. Instead, it will unlock our potential. Lalo na kung gagamitin yon yung sinabi ni GMD Angie na ito yung problema, pero anong nangyayari? Tumataas ka. Akala mo tapos wala ka ng problema, pero bakit Lord? Meron na naman. Nahanapin natin yung reason. Lord, ano ang tinuturo mo? Ano yung lesson na nakukuha ko dito? Bakit nangyayari sa akin ito? Habang nabubuhay tayo, sabi nga ni GMD Angie, hindi natin makukuha yung talagang peace, yung talagang buhay na gusto natin dahil yun is pag wala na tayo. Pero habang nandito tayo sa lupa, tanggapin natin that change is constant. And every time there's change, there's growth, and every time alam natin pag may growth, may pain. So if there's pain, gamitin natin yung mga pain na yon
to strengthen us, not to weaken us, and to be a global marketing director for everybody. Yan lang po, GMD Angie. Thank you so much po. Wow, thank you so much, GMD Love. Alam mo ba, inspired ako sa'yo. Kasi part of me, nalalaman ko yung mga pinagdadaanan mo, some details of it. Pero ikaw yung example ko doon sa slide ko kanina na yung distortion ng enemy, sa dami ng mabibigat na problema mo, sometimes nananahimik ka, meron pang magkikwento sa'yo ng negative, kung sino man yan dyan, kaya mo i-shred off yun. Kaya mo i-shrug off yun. Kasi alam mo yung direction mo eh. Thank you. Let's give it a hand to GMD Lovelyn. IMD Michelle from Hawaii. Aloha. Aloha, GMD Angie. Thank you so much for this wonderful, napakaganda po talaga ng topic niyo, controlling your mind. Grabe. So, kung kayo po, I think we are the vice versa. Kung kayo po is maagang nawalan ng magulang or ng tatay. Ako naman po is, I've been with my father since na siya po yung nag-mold sa akin. And he is the boss on his own company. So nakita ko po yung leadership niya doon, yung pagiging boss niya doon. So dito po sa topic po ninyo, ang talagang great takeaway ko po dito is you are the author of your greatness. Ikaw ang mamimili kung ano yung ilalagay mo at ika-capture mo sa sarili mo para ikaw yung maging huwaran or yun yung maging focus mo at iyon yung makita ng tao sa'yo. So dahil tayo rin yung control sa sarili natin because of parehas po tayo Scorpio, Scorpio po ako and Sanguine ako. So nagkasama-sama na po doon yung lahat ng mga tawag dito yung ugali, di ba? Pero still, you are the control of that. Ikaw yung magbibigay kung ano yung gusto mong ipakita sa tao. Ikaw yung magbibigay kung ano yung gusto mong ipunto dun sa tao na this is the best business in the world. So that's why I'm very skeptic in doing or para gawin po yung business. Kasi when I give my all, talaga pong tinutupad ko po ito at sinisigurado ko na doon ako mapupunta kung saan man yung taong, kung saan yung top. So that's why I'm so grateful in this company dahil nakilala ko po ito. Again, I'm so grateful with GMD Love for bringing me here in Lifestyles kasi ito po pala yung masterpiece at ito yung pala yung purpose na binibigay po sa akin ni Lord. At hindi ko man po ito nakita noon, but then kita ko po siya ngayon. So I am gonna be continue in these missions of Lifestyles kasi iyan po yung talagang itinalaga ni Lord para sa akin at para po mas ma-inspire pa po yung maraming tao at saka yung pagtulong po talaga sa tao. Yun po is ano po talagang hindi na problema kung ano yung magkano yung kikitain mo dito because I'm not really looking on the money that you are earning here but yung purpose po na makatulong ka sa tao. So I am so thank you GMD Angie dahil ikaw po isang naging coach and mentor ko dito, teacher sa masterclass kaya go po tayong lahat. Salamat po. Thank you. Let's give it a hand to I am the Michelle of Hawaii. Wow. Alam mo, makikita yan eh. Makikita yan. Ako nakikita ko kayong lahat. The face is the window to the world. Pag medyo nakasimangot, alam mo marami pang bitbitin yan. Kaya aralin nyo ng ngumiti kahit nasa banyo kayo at may ginagawa kayo. Thank you, I am the Michelle, for inspiring us. To, si Tita Kit, tagal na natin di nagkikita. Nandiyan ka na sa US. Hi, Tita Kit, what's your greatest takeaway? Nakamute ka po, Tita Kit. Hi, good morning sa lahat. Thank you. Thank you, GMD Angie. Matagal na nga tayo hindi nagkita face-to-face. Pero hindi man tayo magkita, pero dito sa Zoom, nagkikita pa rin tayo. Yes! So, ang sa akin naman, GMD Angie, parang na-remind ako na pagkagising natin sa maaga, wag agad cellphone ang hahawakan natin. Instead, gagawin natin yung extreme self-care. So, yun ang kulang ko ngayon, yung meditation. So,
Thank you, GMD Angie, for reminding me na talagang kailangan sa pag-umpisa pa lang ng pagkagising natin is gagawin na natin yung ating self-care, no? Prayer talaga. Kasi through prayer, nalilid tayo in our daily activities, no? And dahil sa source natin, tayo yung nagiging rin tayo, light to the world din tayo, nakakabigay din tayo ng mga pag-asa din sa mga nakakausap din natin. At yung pangalawa, yung sa struggles. So, dito naman, hindi naman nawawala yung mga struggles talaga. Everyday may mga struggles. Pero sa lahat ng mga struggles na ginagawa natin, dapat nalalagpasan natin yun. Huwag tayong tumambay doon. Lagi nating tinataasan natin yung nilalagpasan natin yung mga struggles natin, no? At yung yung sa talk naman natin, no, meron tayong mga inner talk sa atin. So dapat wag natin yung mga negative sa sarili natin, wag nating hayaan na kumbaga napapasukan tayo ng mga negative, kasi pagka negative yan, yung may mga negative talk yan. So dapat makinig lang tayo sa mga positive audio, no, mga positive people, para yung mga negative, yung mga inner voice hindi natin nakukuha. So yun lang po, GMD Angie. Maraming salamat Tita po. Kit. Oo, go for your goal. Tuwan-tuwa sa'yo. Si GMD Doreen, hello. Nandyan ang aking kapatid na si GMD Doreen. Let's welcome si Ma'am 820360. Ma'am, hindi ka po nakapag-rename, hindi kita ma-address. Patawarin mo na ako. Ano pong name mo? Kasi nakalagay dito, number lang po. Sige po, go ahead. Introduce yourself. Greatest takeaway. Nakamute ka po, ma'am. Nakamute. Thank you, ma'am. Good morning, Ma'am Angie. I'm Alice Sunga from Ancho, California. Hello. In the Philippines, Pampanga. I'm Kapampangan also. Palukupin kasi sunga ka eh. Opo. Yeah. Sige, go ahead. Upline ko si Ma'am GMD Love. Tsaka yan, duplicate pa rin din ang aming istorya sa buhay. Parehong-pareho yung pinagdadaanan namin. Parang pinagtagpo kami ng tadhana. Yan. So, ano pong natutunan mo sa topic natin today? Yung struggles can never drive my emotion. Yes. Yung pain na yun ang pagiging strength mo sa buhay. Na kahit na naman bagyo dumaan sa'yo, yung pas ka man ng malakas na hangin, nandyan ka pa rin na nakatayo. Yes. Para magpatuloy kang maging magbuting tao at mapapad mo yung mga pangarap mo. Basta communicate lagi lang sa Diyos at dasal lagi para may tuwid ka niya kung saan ka nararapat na patutunguhan mo. Yes. Thank you, Miss Sunga, Miss Alice. Thank you so much. Palakpakan natin si kabalin ko, si Miss Alice, na be grounded and connected to God. Gawin mo yung extreme self-care. 20 minutes, meditation and prayer, 20 minutes minimum exercise, 20 minutes reading or listening to positive audio. Let's hear it from Aklan. Wow, near Boracay, National Marketing Director, Jean Reyes. Mente ko ito. Yes. Good morning, everyone. Grabe, Coach. Thank you so much sa buhay nyo. Na-inspire talaga ako dito. Grabe po yung self-mastery, no? Talagang nandun tayo, no, sa... Nakaka-relate ako, Coach, dito sa Master Your Emotions. Kasi naalala ko tuloy yung isang mag-instant sa akin. Nung, kasi talagang okay na siya. Kukuha na siya ng instant. Nagbabasa ako noon ng Bible. So, ngayon, kukunin na lang niya yung pera niya sa bangko para ibigay sa akin kasi magi-instant nga. Alam mo, sinubok niyo po ako talaga. Sinubok po talaga ako.
siguro gustong makita ni Lord kung ano yung magiging reaction ko. Correct. Sabi po, nag-change mind yung instance. Sabi niya sa akin, hindi na daw, di daw pumapayag yung nanay, di daw pumapayag yung asawa, hindi na daw, sabi daw lahat ng katrabaho niya na teacher, kapag kumuha daw siya ng package, pumasok daw siya dyan, lahat sila hindi bibili. Yun po yung ano. So grabe po talagang, dahil po nagbabasa ako ng Bible, nakarelate ako doon sa ano po, kumbaga doon sa verse ni ano po, yung kay ano po, kay Moses na, di ba po, si Lord naman sabi ni Lord, i-harden niya yung puso ni, ano ba yung right word, Paro ba yun? Yung right na ano niya, i-harden niya yung puso ni Paro para hindi niya i-release yung Israelite. Pero siya rin nagsabi kay Moses na kailangan ma-release. So, ibig sabihin si Lord pa rin yun. Yes. Diba? Siya pa rin. So parang nandun ako sa sitwasyon na talagang, oh my God, Lord, anong gusto niyo pong lesson na makuha ko dito sa challenge ko ngayon. So hindi ako nag-resist na. Supposedly siguro, baka yayaw-yawin ko na lang yung ano, pero hindi po ako na gano'n. Talagang wala akong, I surrender talagang, I have no power. Ikaw lang po talaga. Kasi gusto niya siguro makita yung reaction ko doon. Magagalit ba ako? Ano po yung gagawin ko? Awayin ko ba yung customer? Dahil supposedly, pero alam niyo po talagang I surrender and then everything kasi sabi ko, ikaw naman, baka meron kang gustong ipabot sa akin lesson na gusto kong natutunan ko po dito. Then, binayaran na lang po ako nung customer kasi nga po, nakakuha na siya sa akin ng Better Together Kit. Na-cure na po yung thyroid ng asawa niya. Pero alam niyo po, dahil sinurrender ko, pero syempre tinanggap ko na, sige po, sabi ko, hindi ka na mag-i-instant, di na kita pipilitin. Bayaran niyo na lang po ako dun sa kinuha niyo. Pero syempre po hindi nagtapos doon. Nandun pa rin ako sabi ko, meron kaming presentation, makinig ka doon. So, nakita niya yung presentation, ako kumuha pa rin ng instant, di na doble po yun. Na-doble po yung ano. God tells you no to wait. God's tell you, sometimes God's tell you no, God's tell you to wait. And God tells you to be patient because I have the best plan for you. I honor you, Jean. Kaya gustong-gusto kita. Alam ka mag-GGM. Yes po. And then also po, Coach, meron pa po akong isang ngayon. Grabe po siguro po, 2020, na-close yung showroom ko sa Boracay. Appeal ako ng appeal. Lahat po ng ginagawa ko talaga para makuha ko yung stocks ko doon. And then, ito lang po, last 2 days, dahil po, yung ko po talaga, persistence ko, na bibigay na po nila yung stocks namin. Thank you, Lord. Praise God. The lesson is when you surrender, God is the author of life. He don't want us to drown, but He will save us. Thank you, NMD Jean. Thank you so much. God be the glory. Talaga, si Lord po talaga yung may control ng lahat sa buhay natin. Salamat. So, Executive Director Dory Cruz, go ahead. Good morning po, Ma'am GMD Angie, and to everyone. Bago po lahat, mag-thank you muna po ako kay Ma'am GMD Angie kasi po talaga ng niya, lagi po siya nagtuturo. Maraming salamat po. So, ang GTA ko po doon is, nakita ko po yung abundant blessings po sa inyo. So, nakaka-relate po ako doon sa mga madrasta, sa kamag-anak sa akin kasi sa madrasta, kamag-anak ng madrasta, sa magulang, sa kapatid. So, ang dami pong bad experiences sa buhay. Pero I praise God kasi nung nung nakapalapit po ako sa Panginoon, kay Jesus, nagpapasalamat po ako kasi yung mga sakit po na pinagdaanan ko is napatawad ko na po sila. Although mayroon na lang pong ilan lang. Pero sinasabi ko na napatawad ko na, pero pag naaalala ko, nandun yung bumabalik yung galit, yung lahat ng
So na-realize ko po na kaya po pala napaka-abundant po ng blessing sa inyo is dahil talagang pinatawad niyo na po talaga lahat po, nilinis niyo na. Kaya po, sabi ko, kaya pala nabablock yung blessings. Kasi dahil po sa meron pang nararamdaman. So, yun po yung GTA ko doon. Dapat talaga ma-clear na lahat, alisin na talaga lahat yung galit, yung lahat i-surrender sa Panginoon para yung blessings is maging abundant din po kasi sa inyo, tuloy-tuloy. And then, ano din po, ang tawag dito, yung ko iba sasabihin dahil sa emotion. Yun po, maging napaka-importante din po ng extreme self-care para po mas gumanda po talaga yung lahat ng gagawin mo sa buhay and lahat po ng darating mo sa buhay. So maraming salamat po. Ang dami ko natutunan. You're Since welcome. kahapon pa. Palakpakan natin si Dory. Alam mo, Dory, just know na pag napatawad mo na yung sitwasyon, hindi titigil yung enemy. Kung buhay si God, buhay yung enemy. Even sa family, walang perfect. Meron at merong magdi-distract sa'yo. Basta aralin mo lang, paano ba ako magiging still? Kasi hindi sila titigil. Talagang, pag meron talagang, kung may powered by Intel, merong powered by Satan. May taong ganun yung powered by Satan. Pagdasal mo na lang sila, tapos stay away, walk away from them. Ganun lang kasimple yon. Para mapatawad yung sitwasyon, you just have to accept na kailangan mo yon for your growth. Thank you, Miss Dory. Wow, we have someone from Bacolod, another National Marketing Director, Tita Alet. Go ahead. Yes, wow, thank you. Good morning, Coach. Wow. Salamat talaga. I'm so blessed today because, I have again heard from the very best na mentor. I'm so thankful for your life, Coach. No? Ang galing. Yeah. But for you, yung aking GTA is really a good and a great follower a great leader is a good follower. Yun po. Even when I started here, when I came to know Lifestyles, you were one of the inspiration na nagbibigay sa akin kasi I can truly see myself in you. Kasi ako, I have a strong personality. Yeah. But I believe, just like you, Coach, na napaka-soft yung heart mo. That's why you are a good leader that follows kasi you are not a complainer. And ako din, I am doing that for myself kasi tama naman, improvement is the key to perfection. I am just grateful po na I have come to know you, especially also applying ko na si GMD Tantan. I'm so blessed talaga. I'm so blessed and I'm very thankful na I'm here in Lifestyles na kahit ano pa man. And I'd like to share this. For the past days, grabe talaga yung challenge na you are put into a situation where you are being pushed na, of course, rejections na, alam mo, I lost a lot of my friends joining this company, this mission. Pero sa akin, I don't care kasi yun nga sabi, grabe, yung self-mastering of oneself. I know why I'm here in Lifestyles. I know I have a good and abundant God, a great God. Yun ang palagi sinasabi mo, Coach. Yun talagang tinataga ko sa puso ko at sa isip ko. And I believe that I am going to be a GMD. Oh, yes! Thank you, Coach. Yes, thank you, Tita Alet. Lagi ko nga sabi sa'yo, how groovy you are despite your age. Alam ko, kagaya ko, magiging GMD ka, baka ang drawing lang ni God sa story mo, kagaya ko, mga hindi kakilala. Kasi yung kakilala, may sumasali, may umaalis, may sumasali, nanggugulo. Hindi ko yun, yung issue ni God at ako. Ang issue ni God sa'yo is to be great. So, hindi mo na kailangang
yung mga kakilala, ayaw, di ayaw, just respect them. Alam ko, mag-GMD ka. Babalik mo ako dyan sa Bacolod. Thank you, Tita Alet. Wow, si Ma'am, thank you po. Si Ma'am Aurora Levin. Ako, Ma'am, di ba? Naalala mo ba ako, Ma'am? Biniro pa kita nung nandito ka sa Philippines. Ma'am, anak niyo po ba si Adam Levin? Good Sige po, go ahead, morning. Ma'am. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, GMD. Dito kami sa New York. So, Hello po. malayo kami sa inyo pero parang malapit pa rin kasi Oh, yes. inaabangan talaga namin pag may last speaker, kung may Angie Liwanag, parang nag-aabang talaga kami. Like today. So, Salamat po. I just want you to know that you are really our inspiration. Oh, Idol ka namin, Ma'am GMDI, thank you Angie, so because much. of your selfless love. So, kahit nasa taas na kayo, pero hindi kayo nag-stop mo share. Nandito pa rin kayo sa amin. Not only in your team, but all lifestylers, So, with all the achievement that you have, with all the blessings that you have, you still humble yourself. So, talagang gagawin namin yan. And you are always showing your smile and happy face. So, now we know that the secret of everything, that you put God as the center in all your activities. So, with Him, nothing is impossible. Amen. So, Amen. that's the only thought of the day that I get from you. It's Thank you, very ma'am. powerful, very powerful. Actually po, na-inspire po ako sa inyo despite your age. I always ask myself every time I see senior na ginagawa pa rin to, do I still have the strength and the heart when I reach your age? I honor you, ma'am. Maraming salamat po for embracing Lifestyles Mission. God be with you always. God bless po, Thank ma'am. you. Thank you. Okay. Sandy Maximo, go ahead. Mic mo, Ma'am Sandy. Thank you. I am the owner of my emotion. Push yourself when everyone doubts you. Pick yourself when you fall down. Promise yourself you'll never give up. Promise yourself you're right. Proud of who you are, and you are created at the image of God. Yun lang po. Thank you po. Thank you so much, Sandy. You just have to have, God sends you a mentor to do that. You cannot do it alone. That's my 2 cents worth. Okay, si Ma'am Lourdes of Guimaras. Kala mo hindi kita naalala ha. Go ahead, Ma'am Lourdes. Good morning. Yes. Thank you, JMD Angie. Yes, hindi din kita makalimutan ng unang nag-met kita nung Pikitor 2021. Nasabi ko, naku, kinain ng mga GM, ng mga milyonaryo yung mani kong dala. Grabe. Grabe. Mula ng 3 years akong, thank you, JMD Violi, hi. Thank you. 2019, na-met ko si JMD Violi sa airport. Pabalik ako ng Hong Kong. I'm an OFW for more than 20 years. Siguro almost 30 years. Na-met ko siya 2019, pero 3 years akong sa Hong Kong na pinanonood yung mga videos na padala niya. Hindi siya talaga nagsawa. Nung umuwi na ako, nag-for good kasi pandemic, kasi sabi ng asawa ko, gusto mo ba, Abo, umuwi? So umuwi ako. Kasi mahal kong mga pamilya ko. Nag-OFW ako kasi sabi ko doon matupad lahat ng mga pangarap ko sa family ko. So, nangarap ako noon para sa family ko. Binigay ko lahat. Nagpabahay, nagpaaral, lahat binigay ko sa kanila. Nang nag-for good ako, nasaan sila? Wala nga mangumusta sa akin na may bigas ako. Kumusta ka dyan? Okay ka lang ba? Ang pagmamahal pala is tama.
Kung hindi ako nag-lifestyles, hindi ko nalaman na uunahin mo mahalin ang sarili mo bago mo Correct. sila mamahal. Di ba? Kasi ngayon, Jem Dianji, lahat itong topic mo parang ako. Kasi kung hindi ko na master yung emotions, lahat yung pagsisisi, lahat ng hate, kasi nga naibigay ko sa kanila yung lahat, pero walang walang nag-alala sa akin, walang kumbaga lahat iniwan ako. Pero thank you lifestyles na manage ko yung self ko, yung emotions ko, lahat. Yung mga tinuturo dito parang gusto ko lahat. Absorb ko kasi dito ako talaga mag-grow. Kung wala ang lifestyles, hindi ko alam kung anong sitwasyon ko ngayon. Siguro nagpapakain ng baboy, nagluluto ng kung ano-ano, stress, pangit, galit sa mundo. Yun lang. Thank you, lifestyles. Thank you, Pikitor 2021. Thank you for meeting all the GMDs na kumain ng dala kong mani. Thank you, GMD Bioli. Forever, forever grateful. Thank you, Lifestyles family. Thank you very much. To God be all the glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Ma'am Lourdes. Ang nakita ko sa learning ni Lourdes, yes, you have to push yourself, you have to believe God, pero you are in the space of gratitude. Yun yung nakita ko sa kanya. Kasi the attitude of gratitude will bring you more than sa pinapangarap mo. Nako, may pahabol pa. Last, mag-open ka po ng cam, Miss Lian or Mr. Lian. Sorry, hindi ko dahil naka-off cam ka po. Yes, naka-hands up ka po. Lynn or Lian? Leanne? Leanne. Ma'am, can you open your camera, please? And say your greatest takeaway. Miss Lian? O baka mistaken lang na... Baka nataas niya lang po. Baka nataas niya lang. Okay, to close this. Salamat po ng marami sa opportunity, Miss Mai Javier. Sir Jason, I'd like to thank you from the bottom of my heart for trusting me to do this workshop. I'd be glad because no less than Mr. Sean Deborah spoke to me one-on-one and my heart is full. Sean is trusting me so much for the whole of Lifestyles. Actually, I'm doing this not for my downlines only. I'm doing every Wednesday here in the Philippines. I'm doing the request of Sean that I go back to teach the financial freedom approach, how I came into this space. I am teary-eyed kasi I am no longer in the space of doing this for business. I'd like to honor you, Miss Mai. Hindi pa tayo nakikita talaga dyan, pero sobra yung tiwala nyo sa akin. Maraming salamat. I'd like you to give you the floor, Miss Mai, to close this. Salamat po. Thank you so much, GMD Angie, for your life talaga. Sobrang nakaka-inspire po kayo ngayon. Talagang tingnan nyo po, sobrang dami ngayon ng participants. Ako naiyak ako sa story nyo. Sobrang nakaka-inspire po. Thank you so much for you are an inspiration to so many people, so many distributors po, even in North America. And thank you so much also, I am Rona for hosting this event. Thank you so much for helping our North American distributors po on this training. And this is another great learning experience for everyone. It's a very meaningful one. So mag-continue lang po tayo dito sa mindset training. So alam ko po na makakatulong po ito sa inyo. And we are doing our best po para makatulong po sa mga North American distributors natin. And nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga GMDs na nagpa-participate po sa aming mindset training. We really appreciate po lahat ng mga ginagawa niyo para sa mga North American distributors po. Maraming salamat po. Thank you, GMD Angie. Thank you so much. I am Rona. Thank you so much. Really appreciate it po. Galing po yan sa amin from LGN. Thank you so much po. Thank you. I can't wait to be there. Yes. Please, GMD Angie. Iniintay po namin kayo dito. Mag-hope po tayo. Bago kami
pumunta dyan. Yes. Oo. For sure po, So, pupunta kayo. salamat po, Miss Mai, Thank you Rona, so Miss much po. Rona. Yes, thank you Yes. so much. Thank you po so sa much. tiwala. Miss Rona, any last words? Yes, Coach. Again, I'd like to thank you, Ma'am Angie, for your very wonderful workshop. Grabe, ang dami naming natutunan sa inyo. And I hope that we all learn from that wonderful topic ni GMD Angie about self-mastery. And Coach, before we close this, I also would like to honor you. Katulad po ng karamihan sa amin dito, ino-honor kita kasi kung hindi dahil sa'yo, wala ako dito. Wala kaming lahat dito. At maraming salamat sa buhay mo kasi kahit tama sila, kahit maayos na yung estado ng buhay mo, and in spite and despite of everything nang nangyari sa'yo, patuloy mo kaming ini-inspire na lumaban sa buhay para makamit din ang tagumpay na meron ka. So, thank you so much. So, let's close our presentation. May I have the floor to close it with a prayer? Okay? Hindi nyo lang alam, my heart is full. This is my way of thanking God and offering to Him yung buhay ko. Kasi I am nobody, pero ito. Kaya when Mr. Sean Devora asked me to be back where I was before, ginagawa ko ito. Not only for the payout, but for all of lifestyles. So let's close our eyes and feel the Holy Spirit inside our heart. Father God in heaven, you are the author and perfecter of our faith. You are the author of life. You planted the dreams in our heart because you want us to meet our life's purpose. Indeed, Father, we are your salt and light. Napakaraming distraction. Sometimes we are lured na mabilib sa sarili namin, kaya namin, pero nakakalimutan namin, ikaw ang may bigay ng kakayanan. Inaalay namin sa iyo ang buhay namin. Tinatanggap namin lahat ng distraction, lahat ng challenges kasi yon ay para palakasin kami. Panginoon, patayin mo o alisin mo ang judgment sa puso namin. Maraming tao nabubuhay pa sila sa judgment. Alisin mo na yun sa kanila. Alisin mo gaya ng ginawa mo sa akin na kaya tahimik ang buhay ko, hindi perpekto, pero napakadaming biyaya na umaapaw na halos malunod ako, Panginoon, sa pinagkaloob mo. Ngayon, ang aking hiling sa mga labi ng buhay na pinagkaloob mo at pinahiram mo, ay marami pa akong taong magkaroon ng impact sa kanilang puso, attitude, gratitude, at higit sa lahat, sa life's purpose. Indeed, you are an abundant God, and you never wanted us to be out of abundance. The abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya nga po, nagpapapuri kami sa iyo, aming Ama, na wala kami. We are just dust. Let us forget ourselves, pick up our cross. We want to honor you by our lifestyles, career, but not just a career, but a mission to change people's lives. The first things and foremost that we change our life by doing the extreme self-care of meditating every morning, praying every morning, communing ourselves with you, exercising to be a good steward, eating right, and of course, reading the right or listening to the positive inputs. Father God in heaven, we offer our lives to you. Bless the international market headed by Mr. Jason and Miss Mai. Please bless Sean and David, Paul, and bless all the lifestylers that they will live not only for their own aspirations, but for the inspiration of many people that they will touch. We offer you this lifetime of filling the hearts of many because everything that Aptal's mission is offered for your honor, glory, and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Salamat po sa inyo. Amen. Picture po. Thank you po. God bless everyone. Thank you, Coach. Ma'am Rona, may picture na po. Thank you, Coach. Thank you, GMD. Thank you, GMD Angie. Thank you. Damahin po natin ang kanta na ito. Thank you, I am the one. Makakatulong po. Thank you, Thank you, Coach. Someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leave.
pull me down. I'm through accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love, I guess I've lost. Well, if that's love, it comes at much too high a cost. I'd sooner die defying gravity. Kiss me goodbye, I'm defying gravity, and you can't hold me down. Limited, my future is unlimited, and I just had a vision almost like a prophecy. I know it sounds truly crazy, true, the vision's hazy, but I swear someday I'll be up in the sky, defying gravity, flying so high, defying gravity, and you can't hold me down. So if you can't find me, look to the western sky. As someone told me lately, everyone deserves the chance to fly. And if I'm flying solo, at least I'm flying free. To those who ground me, take a message back from me. Tell them how I am defying gravity. I'm flying high, defying gravity, and soon I'll match them in renown. And nobody in all of Oz, no wizard that there is or was, is ever gonna bring me down. Bring me That concludes our International Mindset and Skills Workshop. This is Global Marketing Director Angie Liwanag, bringing light to everyone. Good morning. Change people's lives through lifestyles. Bye. Thank you, Coach. Thank you, kapatid. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We love you, GMD. Love you. See you soon. Thank you.